ang tatanungin ko, either of the two directors or both of them. Sure. Except for the role assigned to Angel Oxina, when you consider the artista for the role assigned to them, nauna bang i-tailor-made sa kanila yung role na gagampanan nila? Or alam nyo nang tama sila? Nape-perfectan ka, Tita Ethel, sa casting, ano? Nape-perfectan ka? Oo. At saka, in the length of time that I've been in the business, this is the biggest teleserye na. I know. Thank you, Tita Ethel. I can feel, tamang-tamang. Nauna ba direct ang... Nauna ba yung direct, yung pinili nyo muna ang casting, and then yung nag-isip kayo ng role which would fit them? Actually po, The General's Daughter is almost 1 year in the making. As early as March, I was still doing The Good Son, pinag-uusapan na itong The General's Daughter ng Dreamscape Creative. Tapos, from the very start, I think Dreamscape had Angel Locsin already in mind for the role. Wala nang ibang consider pa. Okay? Tapos, nung binubuo na namin yung kwento, finally, na-finalize na yung first draft ng script. Doon na nagkaroon ng brainstorming kung sino yung mga artista na, kumbaga, perfect for each character. At ito nga po ang nabuo, no? Such a high caliber group of actors and actresses. At ako, bilang director, I couldn't ask for anything more. Nung shooting na kami, they're already giving light to each individual characters. Nakita ko na, wow, sila talaga, 100%. Sila yung pinaka-perfect for each character. Hindi usong audition sa casting na to, direct. Never. Hindi kami nag-consider na iba pang actors na except yung mga pinaka-mauhusay. Wow. Artista. Ako mismo na pa rin. Tita Ethel, Direct Marvin, siguro something na Direct Marvin? Sorry, nasabi na lahat ni Direct Armani kasi I came in late, in production na yung The General's Daughter na came in. So, yeah. Pero excited ako kasi parang half of my job as a director, parang fill up na nung power cast na ito. Ganun na agad na ang mapunong-puno ka na ng And na-inspire ka na lang nila. Oh. Dagdag ko lang, despite na perfect na yung assignments na binigay sa each individual actor vis-a-vis yung character nila, grabe yung effort na binigay ng mga artistas to in terms of research, in terms of preparation, paghahanda, para talagang magampanan nila yung characters nila. Kaya talagang, sabi nga ni Direk Marvin, kalahati yung trabaho namin nagawa na dahil pagdating sa set, they're already ready and prepared and in character. Tita Ethel? Kay Pip, when you were considered for your role here, which is so different from lalo na yung mga panahon pa ninyo you know who. Oh my God. I'm so 50 years ago. Ngayon gusto kong malaman, kasi parang, ka dito, may pagka-kontrabida. Did you have second thoughts about accepting the role? No, actually, sabi ko nga, Ate Ethel, I was very, very much honored na kinausap nila ako tungkol dito. And yung sinasabi ni Direk na yung daw trabaho namin, half ng work nila nagawa na. Actually, kanya siguro partly nakapaghanda kaming mabuti because nung ino-offer nila sa akin yung role, nung ikwinento nila sa akin yung gist ng istorya, doon pa lang makikita mo na kung anong klaseng karakter yung iyong gagampanan, kung anong klaseng buhay ang dapat mong ibigay sa kanya, kung ano yung kanyang pagkatao, kung ano yung magiging interaction niya sa bawat karakter. So, kami naman, inihanda rin nila kaming mabuti bago kami nakapagsimula. Gaya nga na sabi niya, almost 1 year in the making ito yung preparasyon niya. So, nakaka-excite, Ate Ethel, nakaka-excite, nakakataba ng puso na ako yung kinonsider nila para sa role. And now, challenge naman sa akin talaga is to put our best foot forward sa tulong ng mga direktor namin, sa tulong din ng mga kapwa ko artista, upang ang bawat karakter ay talagang mabigyan namin ng napakagandang buhay at magiging napaka-integral na bahagi ng buong istorya ng The General's Daughter. Alam mo, makaka-excite ng madalas dito si Albert Martin. Yes, isang napakagaling na artista. Kaya nga, first time together niyo? First time kami magkaka-work talaga ni Albert. That's why I was looking forward to this
Dahil sabi ko nga, TTM, di ba? napakagaling niyang magiging, actually, yung, hindi lang talagang first time, yung maging katunggali. Directly na Directly na opposing kami against each other. So yung challenge is, how do we work it out para ang bawat eksena namin maging more colorful, more fiery, more interesting, both physically and intellectually. Tita Ethel? My last question to either of the two directors. Sure po. Kasi sa tagal na natin dito, wala pa tayong nababasang in the news about a general's daughter. Now, if one is a general's daughter, how do you think will they feel when they watch this movie? May kilala kang general's daughter, diba? Or the daughter of the general? Personally, wala. No? Ibang hirap nang mag-isip ng bagong konsepto, di ba? Parang lahat na lang ng kwento nagawa ng yata yung teleserye, kaya yun ang challenge sa creative teams ng Dreamscape tsaka ng ABS-CBN na makabuo ng isang bagong kwento. Kaya nung binuo itong General's Daughter, excited kaming lahat. Ano? Pero, although it's in Milyonya's military, hindi lang talaga siya military. And at the core of the narrative is a family drama. Ito tungkol sa isang anak na pinanganak sa pagitan ng dalawang awayan ng dalawang pamilya. So I'm sure makaka-relate hindi lamang yung mga taga-military o asawa ng mga military men o ang mga pamilya ng mga military personnel, kundi sana lahat ng manonood. Kasi kwento talaga ito ng pamilya, kwento ito ng lahat ng mga nangyayari sa lipunan natin sa ngayon. Okay. Direct, sa inyong dalawa, for my last say, sa panunood ko lang ng trailer ng pelikula, I'd like to congratulate both of you in advance and the rest of the cast. Wow, thank you kami po Tita Ethel. In behalf of the General's Daughter, maraming salamat po. Tita Ethel, incidentally, yung na-addict tayong show, The Good Son, he is also the director, Direct Manny Palo. Ikinabaliwan natin The Good Son. Wala, di ba? Pag si Alan Jones. Si Alan D, ayan. Hello kay intro, Chesera. Natanggap po ng silver play mo, no? Wala pa. 100,000 ano. Anyway. O, ito na kay Angel. Angel, hello Mars. Hi Mars. Oo. Hello. Ayan na, anong pakiramdam ngayon na ito na yung pinakahintay-hintay mo? Feeling mo ba bumawi ang ABS-CBN sa 5 taong wala kang Teles Primetime serye sa ibinigay sa'yo ganito kalaking project? Honestly, hindi naman po kasi sumasweldo naman po ako kahit wala akong ginagawa. So, okay naman po sa akin. Kung baga, mas favor po sa akin yun. So ngayon, kailangan ko na daw po mag-work kasi 5 years na daw po ako sumasweldo. Yun. Pero, kagaya nga po nung na-mention ko kanina sa AVP na I think ito yung perfect moment na babalik po ako ng teleserye kasi parang nandito po lahat ng mga dream kong maging katrabaho. Kung alam niyo lang po yung excitement ko nung nalaman ko, nagkita-kita kami sa StoryCon kung sino yung mga kaharap mong artista, hindi po ako nakapagsalita talaga. I think tahimik lang yata ako buong StoryCon kasi parang, eto ba yun? Yung sinabi sa akin ni Sir Deo na, yung inask niya ako kung sino mga gusto kong makasama, sabi ko po, Sir Deo, I trust you, kayo na pong bahala. Surprise me! Ginanon ko siya. Grabe naman po. Nung-surpresa naman po ako ng bonggang-bongga naman talaga. So, Angel, it's good to know na sa 5 years na yun, may sweldo ka naman para sa ABS, ha? Hindi ka naman po, oo. Ako naman po. Pero hindi, iba rin kasi talaga yung meron kang teleserye, di ba? So, yung excitement at yung matagal na paghihintay na yun, paano mo hindi describe ngayon ang nararamdaman mo na ito na yung matagal na pinaghintay din pati ng mga fans mo? I-describe yung excitement? At first kasi parang hindi ko alam kasi ang daming parang projects na syempre hindi natutuloy, ganyan. And syempre instructions with EBS din na habang dapat may gagawin akong previous na project, hindi ako dapat tumanggap ng ibang project. Concentrate lang doon. So yun yung isa sa mga rason kung bakit hindi ako nagtiteleserye. Pero nagpipili ko lang po ako, gumagawa po ako ng ibang guestings, ganyan.
So sa excitement, ano ba? Parang, Mas iba ba ang di ba ba nasagot po? Mas iba ba ang gigil mo ngayon na matagal kang nawala? Parang ganun. Actually, mas relax po. Talaga. At tingin ko mas okay pala. Kasi yung Na nagpahinga? nagpahinga and siguro mas tingin mo mas lighter. Mas lighter yung tingin mo sa mga bagay. Hindi yung masyadong mong pinoproblema, hindi mo masyadong wino-worry. Kasi mangyayari naman kung ano dapat mangyari. At saka, mas less stress. Basta I'm just really happy with the group, with everyone. Mahal ko makatrabaho. Yun lang, yun yung concentration ko. At lahat kami, ang focus namin din is pagandahan yung show for the people. Sa inyo pong lahat. Kasi yun lang naman po yung trabaho namin is to entertain. At sana po mapasaya po namin kayo kahit paano dito sa The General's Daughter. Parang matagal nyo nang sinimulan yung taping nito, Angel, no? Parang there was a time, may parang balita na kayo ang papalit sa ang probinsyano. May ganun bang sinabi sa'yo when you started? Maniniwala po ba kayo doon? Hindi po, kasi wala naman pong sinabing ganun. Ang sabi lang, Dreamscape project, and yun, ever since wala naman po kung hinihinging time slot, alam naman po ng management yan eh. Kung ano pong ibigay nila, gagawin ko lang po yung trabaho ko. So, happy po kung ano po maging desisyon ng Dreamscape.